Magandang araw po sa inyo, Kuya Dax. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan tong kwento ko. Pero sana po, sa pagsasaboses ninyo nitong kwento ko, maintindihan ako ng mga makakarinig. Hindi ko po alam kung kailan nagsimulang malito ang damdamin ko. Ma-confuse kumbaga. Pero alam kong totoo ang nararamdaman ko, kahit naging masalimot ang naging takbo ng kwento ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ryan, 27 years old. At ito po ang kwento ng buhay ko at ng puso ko. Nagsimula ang lahat sa isang university-based organization kung saan ako aktibong kasali. Mahilig po ako sa volunteer work at student leadership, kaya talagang involved ako sa halos lahat ng events at projects. Isang araw, dumating ang isang lalaking magpapabago ng pananaw ko sa buhay. Itago na lang natin siya sa pangalang Kiko. Transfer student siya noon. Tahimik, maayos manamit, palaging may dalang tumbler ng kape. Hindi siya kaagad palakaibigan pero polite naman siya. Napansin ko kaagad siya dahil madalas siyang nauupo sa dulo kapag may meeting. Hindi siya pala react, pero attentive siya. Minsan nga nahuli ko siyang nakatingin sa akin habang nagsasalita ako sa harap. Akala ko trip lang niya makinig. Pero may kung anong kutob akong hindi may paliwanag. Hindi naman siya halata. Maangas pa nga siyang tingnan dahil sa tindig niya. Pero iba yung aura niya. Para siyang ingat sa mga ikinikilos niya. Naging magka-team kami sa isang major event. Kailangan namin magplano ng 3 buwan para sa isang university-wide awareness campaign. Doon nagsimula ang madalas naming pagkikita. Madalas kaming mapuyat sa kakaisip ng concept, kakagawa ng program flow, pagdalo sa meetings, at paghabol ng deadline. Dahil pareho kaming mitikuloso sa trabaho, naging magaan agad ang pakiramdam ko sa kanya. Madalas kaming sabay umuwi after ng ginagawa namin na inaabot na ng gabi. Minsan, nagkakayayaan pa na mag-dinner o magkape bago talaga umuwi kami, na palaging nahuwi pa sa mahabang kwentuhan tungkol sa buhay, sa pamilya, sa love life. Sa mga gabing yun, doon ko na-realize na mas marami pala kaming pagkakapareho. Pareho kaming panganay, pareho kaming may pressure na magtagumpay sa buhay. Pareho kaming may takot na hindi maintindihan ng mga tao ang tunay naming nararamdaman. Habang tumatagal, mas lalo kong na-appreciate ang presensya ni Kiko. Hindi siya expressive kagaya ng ibang kaibigan ko. Pero grabe siya magpakita ng care. Kapag masama pakiramdam ko, bigla siyang darating na may bit-bit na mga gamot. Kapag stress naman ako, tatanungin niya lang ako ng, gusto mo muna mag-quiet time? At sabay kami maglalakad sa loob ng campus na wala masyadong usapan. Yung mga simpleng mga bagay na yon, ramdam ko ang pagiging genuine niya. Kuya Dax, sanay akong sa babae na attract. Sanay akong puro kwentuhan ng sinong crush mo sa org. Ganda nung bagong member ah. Ganon ang mga usapan namin. Pero nitong mga panahong to, si Kiko ang laman ng isip ko. Si Kiko ang hinahanap ng mata ko kapag may meetings kami. Si Kiko ang nagpapagaan ng araw ko kahit pagod na ako. Nung una, inisip ko baka dahil close lang talaga kami. Baka brotherly love lang talaga. Pero iba na. Iba yung tibok ng puso ko kapag kinakausap niya ako. Iba yung init na nararamdaman ko kapag naupo siya malapit sa akin. Pero pinipigilan ko iyon kasi ayokong masira yung friendship namin. At mas lalo na, ayokong malaman niya.
Lalaki ako. Straight ako. Straight nga ba ako? Tanong ko sa isip ko. At ayokong magising ang damdaming hindi ko naintindihan. Kaya pilit kong itinatago iyon. Pero habang mas pinipigilan ko, mas lumalalim yung naharamdaman ko. At ang hindi ko alam, may darating palang araw na siya mismo magpapalaya sa akin mula sa tanong na matagal ko nang tinatakasan. Nasa kalagitnaan kami ng family crisis. May nangyari sa bahay. Isang emergency na hindi ko na kayang solusyonan mag-isa. Gabi na noon, bandang 11:00 na. At wala na akong ibang maisip kundi si Kiko. Pakiramdam ko, siya lang ang matatakbuhan ko na hindi ako uhusgahan. Kaya kahit alanganin na ang oras, dali-dali ako nagmaneho papunta sa apartment niya. Bit-bit ng mabigat na dibdib at mga matang puno ng luha. Pagbukas niya ng pinto, hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nagulat. Parang alam na niya dahil siguro sa ayos ng mukha ko nun. Hinila lang niya ako papasok at niyakap kagad. Mahigpit, mainit, at matagal. Wala siyang sinabi kahit ano. Doon ko naramdaman na kahit isang tao lang ang kasama mo, sapat na ang presence para gumaan ang dinadala mong bigat sa dibdib. Naging tahimik lang ang buong gabi ngayon. Pinaupo niya ako sa kama, binigyan ng tubig, tapos umupo sa tabi ko. Umiyak lang ako ng umiyak habang nakasandal sa balikat niya. Nakayakap siya sa akin na parang sinasabi niyang, "Ligtas ka dito. Wala kang dapat ipag-alala." At nang humupa na ang bigat sa dibdib ko, saka lang siya nagsalita. Mahina, mabagal, parang nag-iipon ng lakas ng loob. Ray, I know it's not the right time pero hindi ko na kaya pang pigilan ang nararamdaman ko. Matagal ko nang pinag-iisipan to. I even asked a sign bago ka dumating dito sa bahay. At siguro ito yung sign na hinihingi ko. Ayokong itago na lang ito habang buhay. Alam mo bang simula pa lang may nararamdaman na ako sa iyo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero mahal na ata kita. Hindi ko sinabi ito dahil may inaasahan na same feelings from you. Sinabi ko ito para gumana ang dibdib ko. Wala akong inaasahan na kapalit. Kung lalayuan mo ako, walang problema sa akin yun. Maintindihan ko. Para akong natulala. Kuya Dax, para akong binuhusan ng malamig na tubig pero sabay din nun, parang may apoy na sumiklab sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, kung ano ang isasagot ko. Pero ang totoo, hindi ako galit o nakaramdam ng pagkailang. Hindi rin ako natakot. Sa totoo lang ang naramdaman ko, kapayapaan. Parang may matagal ng boses sa loob ko na ngayon lang narinig ng malinaw. Kiko, hindi ko alam ang isasagot ko sa sinabi mo pero ang totoo, litong-lito na rin ako. Hindi ko na din maintindihan ang sarili ko. May nararamdaman din ako sa iyo. Hindi ko alam kung ano to. Basta masaya ako pagkasama kita. Yun lang ang nasabi ko. Wala nang paliwanag. Wala nang tanong. At sa gabing yun, hindi namin kailangan ng label. Hindi namin kailangan ng kasiguraduhan. Ang alam lang namin, may namamagitan sa amin na totoo. At doon nagsimula ang relasyon namin. Hindi opisyal, pero totoo. Mula sa pagiging best friends, naging kami Kuya Dax. Mula sa pagiging sandalan,
naging tahanan. At dahil siya lang ang nakakaintindi sa akin, pinatuloy ko siya sa totoong mundo ko. Nagsama kami sa isang bubong, Kuya Dax. Hindi ko na iniisip ang sasabihin ng iba. Pag may nagtatanong kung sinong kasama ko sa bahay, sasabihin ko na lang na housemate ko. Ang saya, Kuya Dax. Lahat ng bagay, sabay namin ginagawa ni Kiko. Magluto, maglinis ng bahay, manood ng series at minsan, kahit grocery shopping, sabay pa rin kami. Para na talaga kaming magpartner. Sa pagitan ng mga tawanan at simpleng mga araw, unti-unti na rin nagiging mas malalim ang koneksyon namin. Isang gabi, galing kami sa isang mahabang araw sa trabaho. Tahimik lang kaming kumakain ng takeout sa harap ng TV. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na kaming ganito. Pero sa gabing yun, may kakaibang tensyon sa pagitan namin. Hindi yun awkwardness, kundi yung parang may gustong sabihin ng katawan namin kahit walang nagsasalita. Pagkatapos naming manood, tumayo siya para ligpitin ang mga pinagkainan namin. Hinabol ko siya sa kusina at tinulungan. Habang naguhugas siya ng pinggan, tinapik ko siya sa balikat at tinanong, "Ano? Pagod ka pa?" Napatingin lang siya sa akin bago sumagot. Hindi naman. Bakit mo natanong?" Wala naman. Gusto ko lang siyang kausapin ng mas malapit noon. Kaya nang matapos siya, sabay kaming pumasok sa kwarto. Umupo siya sa gilid ng kama habang ako naman ay nag-aayos ng mga gamit sa study table. Tahimik, hanggang sa bigla siyang nagsalita. Ray, naisip mo na rin bang minsan kung anong meron talaga sa ating dalawa?" Napalingon ako sa kanya. Nagkatinginan kami. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ramdam ko ang bawat hakbang niya palapit. At nang makalapit na siya, hinawakan niya mga kamay ko. Nagdikit ang mga labi namin. Mabagal. Maingat. Parang sinisigurado niyang okay lang talaga. Wala sa amin na nagmamadali. Hindi yung halik na mapusok, kundi halik na puno ng emosyon. Marahan niya akong hinila pa upo sa kama. Doon niya hinaplo sa mukha ko gamit ang dalawang kamay niya. Tinitigan ako na parang gusto niyang basahin ang buong pagkatao ko. Bumagsak ang katawan ko sa kama. Hindi pa rin kami nagsasalita. Ang tunog lang sa kwarto ay yung mahinang hum ng air condition at ang mabagal naming paghinga. Isa-isa niyang inalis ang botones ng polo ko. Maingat. Sa bawat tanggal ng botones, hinahalikan niya ang parte ng balat kong nadadamay. Yung parang sa bawat halik, gusto niyang iparamdam at sabihin na nandito lang ako. Pagkatapos ay ako naman ang humawak sa kanya. Hinaplos ko ang batok niya habang dinuduyan niya ng halik ang balikat ko, ang dibdib ko. At ilang saglit pa, pareho na kaming nasa ilalim ng kumot. Magkayakap. Wala nang pagpapanggap ang mga damdamin namin. Hindi yun tungkol sa kung ano paman, Kuya Dax. Para siyang pagsasanib ng damdamin at katawan. Pikit ang mga mata ko habang dinadama ang bawat galaw niya. Hinalikan ko lang siya sa noo at sabay kaming nakatulog. Magkadikit ang mga katawan. Magkatabi ang mga puso. Walang iniisip. Payapang matutulog. Walang takot. Kahit hindi pa malinaw ang landas na tinatahak namin. Mula nang maging kami ni Kiko, pakiramdam ko noon, kumpleto na ako. Sa kanya ko unang naramdaman kung paano mahalin ng buo kahit hindi ako sigurado sa sarili ko. Pero hindi ko inaasahan na darating ang panahon na yung taong pinagkatiwalaan ko, siya rin palang unang bibitaw.
Kung dati kapag umuwi ako galing sa trabaho, sasalubungin niya ako sa pinto. Yayakap kagad. Ikikwento kagad ang naging araw niya. Pero nito mga huling linggo, lagi na siyang tahimik. Madalas ko siyang naabutang nakababad sa phone. Nakatalikod pa habang nagtatype. Kapag tinatanong ko kung sinong kausap niya, simpleng ka-org niya lang daw. Hindi ko kagad pinansin yon. Hindi ko kagad binigyan ng meaning kasi ayokong maging paranoid. Ayokong mawala ng tiwala ang taong pinagkakatiwalaan ko ng buong puso ko. Pero isang gabi, pag-uwi ko, naabutan ko siyang nakaupo sa sofa. Walang kamalay-malay na nandun ako. May ka-video call siya. Isang babae. Maganda. Tawa siya ng tawa. Yung klase ng tawa na hindi ko na naririnig mula sa kanya kapag ako ang kasama niya. Tahimik akong pumasok sa kwarto namin. Hindi ko na siya kinausap nung gabing yon. Hindi ko alam kung hinihintay ko lang ba siyang magpaliwanag o hinihintay kong umamin na lang siya. Pero wala talaga, Kuya Dax. Lumipas sa mga araw, mas lalong lumayo ang loob niya sa akin. Kapag tinatanong ko kung okay lang ba siya, ang isasagot niya lang ay pagod lang siya. Pero ramdam ko, hindi lang pagod ang dahilan. Hanggang sa isang gabi, Kuya, tinanong ko siya ng direkta habang nasa hapag kami. Ano? May iba ka na ba? Napatingin siya sa akin. Kita ko kagad sa mata niya ang pag-aalinlangan. Pilit siyang ngumiti, pero baka sa mukha niya ang guilt. Ray, hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa'yo to. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Nang mga oras na yun, Kuya Dax, tumigil ang mundo ko. Tumigil ang ikot nito. Si Blessy. Kaibigan ko dati sa org. Nagkakausap kami ulit nitong mga nakaraan. Hindi ko sinasadya, Ray. Pero parang may naramdaman na ako sa kanya. Wala akong nasabi. Wala akong naisagot sa mga sinabi niya. Tumayo ako. Pumasok sa kwarto. Iyak lang ako ng iyak. Hindi dahil nagalit ako, kundi dahil ramdam ko na unti-unti na siyang nawawala sa akin. Hindi ako nagwala, Kuya. Hindi ako naghanap ng paliwanag. Kasi minsan, pag mahal mo talaga ang isang tao, hindi mo na kailangang marinig ang dahilan. Ramdam mo na lang na hindi ka na niya pinipili. Kinabukasan, nagluto pa rin ako ng breakfast para sa kanya. Pinagsilbihan ko pa rin siya. Tahimik kaming kumain. Pero bago siya lumabas ng bahay, pinigilan ko siya sa may pinto. Kiko, kung mahal mo na siya, ayoko na maging sagabal. Pwede ka nang umalis. Hindi na kita pipigilan. Pinapalaya na kita. Umiwas siya ng tingin. Alam kong ayaw niyang marinig yon. Pero wala na rin ako magagawa. Ayokong ipilit ang sarili ko sa taong may ibang minamahal na. At isa pa, babae yon. May mga kaya siyang ibigay na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Pumalik siya kinagabihan para kunin ang mga gamit niya. Tahimik lang ako nakaupo sa sofa habang isa-isa niyang isinisilid ang mga gamit niya sa maleta. Nang malapit na siyang matapos, lumapit siya sa akin. Yumuko siya. Hinalikan ako sa noo at mahigpit niya akong niyakap. Maraming salamat, Ray. At pagkatapos nun ay pumasok na siya sa kotse niya. Iniwan niya na ako sa bahay kung saan una kong naramdaman ang pagmamahal. At sa parehong bahay,
kung saan ko rin unang naramdaman ang sakit ng nawalan. Akala ko tapos na. Akala ko makakapag-move on ako. Pero hindi pala ganun kadali. Makalipas ang 2 buwan, isang gabi, tumunog ang phone ko. Hindi ko kagad nasagot dahil nasa banyo ko. Pagtingin ko sa screen, si Kiko. Missed call. Ilang minuto lang ay tumunog ulit ang cellphone ko. Text message naman ang dumating. At ang sabi dito, pwede ba tayong magkita? Pwede ba kitang makita? Nagkita kami sa isang coffee shop. Hindi ako sigurado kung anong gusto kong maramdaman. Galit ba? Lungkot? Saya? Excitement? Pero nung nakita ko siyang nakangiti sa akin, lahat ng sakit na naramdaman ko parang natabunan ng bigla ang pangungulila. Nagkwentuhan kami na parang dati lang. Para kami bumalik sa kung anong meron noon. At bago kami maghiwalay, tinanong niya ako kung pwede raw ba siyang sumama sa bahay ko sandali. Gusto lang daw niya magpahinga, matulog ng payapa at makahinga sa stress. Hindi ko naman siya tinanggihan dahil ang totoo nito ay namimiss ko din siya. Nang makarating na nga kami sa bahay at nang nasa loob na kami ng kwarto, umupo siya sa kama. Alam mo bang namiss ko to? Sabi niya habang hinahaplos ang bedsheet. Umupo ako sa tabi niya. Wala akong masabi. Tumagilid siya at tiningnan ako. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga kamay ko. Walang sinabi. Pero alam ko na ang susunod. Lumapit siya sa labi ko. At sa isang iglap, nagtagpo ulit ang mga mundo namin. Kuya, ito na marahil ang pinakamasakit na parte sa buong kwento ko. Hindi dahil may ginawa akong masama, kundi dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino ba talaga ako kay Kiko. Ilang beses ko nang itinanong sa sarili ko, bakit ko hinayaan na may mangyari ulit sa amin kahit alam kong may girlfriend na siya? Bakit sa kabila ng pagiging masaya niya kay Blessy, may nangyayari pa rin palagi sa amin sa tuwing magkikita kami? Mahal naman daw niya si Blessy. Wala daw duda iyon. Ibinabahagi pa nga niya sa akin tuwing magkakasama kami ang mga katangian ni Blessy na maalaga daw ito, matalino, masayahin. Tinanggap daw siya nito ng buong buo kahit may mga kwento siya sa nakaraan na hindi niya kagad maikwento dito. Pero sa tuwing magkasama sila, kahit daw masaya sila, nararamdaman niyang parang may kulang. At ang pagkukulang na iyon, natatagpuan niya sa akin. Minsan tinatawagan pa rin niya ako ng gabi. Hindi ko siya tinatanggihan. Minsan, bigla siyang susulpot sa parking lot ng trabaho ko. Titingin lang, ngingiti, at sasabihin gusto niya lang daw ako makita. Minsan naman pupunta siya sa bahay. Titigil lang saglit. Magkakape kami. Titingin siya sa akin habang nakaupo sa sofa na pareho naming nire-reminisce ang napakaraming alaala. At oo, Kuya Dax, aaminin ko, may mga gabing nauwi pa rin kami sa kama. Alam kong mali, hindi na kami. May ibang taong masasaktan. Pero sa tuwing kasama ko siya, hindi ko na kaya magpanggap. Kasi yung part ng pagkatao ko na tinanggap niya, siya lang ang nakakaalam. Pero sa tuwing aalis siya pagkatapos ng gabi naming magkasama, naiiwan akong tulala. Paulit-ulit lang ang nangyayari. Babalik sa umpisa. Masaya kami ng saglit. Pero pagkatapos ng gabi, magkaibang mundo pa rin ang kinabibilangan namin. Babalik na siya sa piling ni Blessy. Sa babaeng palaging bukang bibig niyang mahal niya. Pero heto kami.
paulit-ulit na may nangyayari. Paulit-ulit na nagtataksil. Kaya ngayon, dito ako humingi ng tulong sa'yo, Kuya Dax. Ano ba talaga ang dapat kong piliin? Ang ipagpatuloy ang pakikipagkita kay Kiko? Dahil sa totoo lang, mahal ko pa rin siya. O gawin ang tama na lumayo at tuluyan ang kalimutan ng namamagitan sa amin ni Kiko? Sa totoo lang po, minsan ako konsensya na ako dahil kahit hindi ko man aminin sa sarili ko, accomplice ako sa panluloko sa girlfriend ni Kiko. Pero iba ang itinitibok ng puso sa sinasabi ng isip, Kuya Dax. Ipaglaban si Kiko at ipagpatuloy ang relasyon namin. Yan ang sinasabi ng puso ko. O lumayo na lang. O di kaya maghanap na lang din ng babaeng mamahalin. Pero naiisip ko, ayoko namang matulad kay Kiko na nagmahal ng babae nang hindi pa rin pala sigurado sa kasarian niya. Ang gusto ko, kung makakahanap man ako ng bagong relasyon, babae man yan o lalaki, dapat handa na ako emotionally. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana po sa mga makakarinig ng kwento kong ito, matulungan niyo ako. Really appreciate po kung may makakapagpayo sa akin ng dapat kong gawin. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako si Ryan at ito ang true confession ko. Hi, si Kuya Dax ito. Kung nagustuhan niyo ang kwento, baka naman pwedeng paki-like. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe naman kayo. At i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating kwento para once na mag-upload ako, manonotify kayo. At mag-comment na rin kayo sa bawat kwento natin kung ano ba mga naging reaction nyo o ano bang may papayo nyo sa letter sender natin. Yun lang! At maraming salamat! Bye-bye!